Hello mga kababayan, bisitahin natin ang San Jose de Navotas Church sa Navotas, Metro Manila. Ang lungsod ng Navotas, na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Maynila, ay kilala bilang isang lungsod ng pangingisda dahil sa nabubuhay na industriya hanggang sa kasalukuyan. Ang masipag na lungsod ng Navotas ay inilagay sa ilalim ng pagtangkilik ni Saint Joseph mula pa noong panahon ng Kastila at napatunayang ito ay nagbibigay ng Diyos. Humingi ng tulong at proteksyon ang mga taga-Navotas kay Saint Joseph at ang kanilang debosyon sa Foster Father of Our Lord at Chaste Spouse of Our Lady ay naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay at kasaysayan ng parokya. Ang debosyon sa San Jose de Navotas ay lumago at umunlad sa paglipas ng mga taon. Ang mga pilgrim at mga deboto ay dinarayo sa makasaysayang parokya upang magbigay pugay at para sa pamamagitan ng patron ng lungsod. Ang kapistahan ni San Jose de Navotas ay ipinagdiriwang tuwing unang linggo ng Mayo, kung saan dadalhin ang imahe ni Tata Bukot para sa prosesyon. Idinaos din ng parokya ang liturgical feast ni Saint Joseph tuwing ika-19 ng Marso. Dumadalaw din si Tata Bukot sa Malabon sa ikalawang araw ng fiesta ng La Inmaculada Concepcion ng Malabon tuwing Desyembre. Ang imahe ng Birhen sa kabilang banda ay gagawa din ng isang pagdalaw muli sa buwan ng Desyembre. Ang San Jose ay itinalaga bilang isang modelo ng naturang gawain. Binigyang diin ito ng kagalang-galang na Papa Pius XII nang sabihin niya, "Ang Espiritu ay dumadaloy sa iyo at sa lahat ng tao mula sa puso ng Diyos tao, tagapagligtas ng mundo. Ngunit tiyak, walang manggagawa ang higit na ganap at malalim na napasok nito kaysa sa kinakapatid na Ama ni Jesus, na namuhay na kasama niya sa pinakamalapit na lapit at komunidad ng buhay, pamilya at trabaho."
Matapos maitayo ang parokya ng San Jose de Navotas noong ika-1 ng Hulyo taong 1859, nagsimula ang pagtatayo ng isang pansamantalang simbahan ng parokya noong Nobyembre ng parehong taon. Noong 1860, sa pamumuno ni Reverend Father Matias Naboa, natapos ang pangunahing altar, pinasinayaan ang sementeryo, at naitayo ang kampanaryo. Sa simula pa lang, ipinagmamalaki ng parokya ang isang maluwang na bakuran ng simbahan. Bagamat ang lindol noong Hunyo taong 1863 ay bahagyang winasak ang rectory, ito ay kaagad na muling itinayo ilang buwan pagkatapos, sa pamamagitan ng mga hakbangin ni Padre Naboa. Maraming mga pagpapahusay ang ginawa mula noon, tulad ng pagtatayo ng isang kompleto, bagong parish complex, sa ilalim pa rin ni Padre Naboa, at ang baptistry, sa ilalim ng pangangasiwa ni Reverend Father Manuel Perez. Ngunit, nang yumanig ang panibagong lindol, 1880, sa parish rectory, ang kura paroko, si Rev. Father Marcos Hernandez ay napilitang manatili sa bahay ni Kapitan Juan Sioson, na nasa harap ng simbahan. Noong Hunyo taong 1872, pinangunahan ni Reverend Father Tomas Agudo ang pagtatayo ng kasalukuyang parokya, na ang altar ay natapos noong Abril taong 1875. Nang bombahin ng American fleet ng post-Hispanic period sa ilalim ni Commodore Dua ang bayan, ang lumang Augustinian rest house sa Banculasi ay giniba. Dinala ni Reverend Father Nicolas Aveñodano, ang unang permanenteng kura paroko ng San Jose de Navotas Parish, ang mga talaan ng parokya sa Bigaa, Buluan para sa pag-iingat. Sa kasamaang palad, ang battlefront ay lumipat sa Bigaa, at lahat ng iningatan ay sinunog. Ang parokya ng San Jose de Navotas ay matatag na nakayanan ang iba pang mga pagsisikap, mula sa Aglipayan schisms noong unang bahagi ng 1900s, ang bagyo noong ika-16 ng Oktubre taong 1934 na lubhang napinsala sa simbahan, hanggang sa pagsalakay ng mga hukbong Hapones at ang resulta ng mga labanan. Ang mga peklat na ito ay nagbibigay katarungan sa kagustuhan ng mga mamamayan ng Navotas, kailanman nakatalaga, kailanman tapat.